Yo, what's up mga kaidol? It's me again, Banati Doy. Panibagong video, panibagong update po tayo ngayon mga kaidol. At ito, no, magandang balita to mga kaidol, no. Diretsuhan po tayo mga kaidol. Si Sara Duterte mga kaidol, ay siya pala ang nagpasimuno ng Uplan Tukhang sa Davao Death Squad mga kaidol. At ito si Sara Duterte at saka si Bato de la Rosa mga kaidol, imposible na magkasabay to damputin mga kaidol sa ICC mga kaidol. So ngayon mga kaidol, si Sara Duterte nagmamakaawa na mga kaidol. Na kung pwede kasuhan siya dito lang sa Pilipinas, wag lang daw sa ICC. Kumustahin ko pala yung baser ko dyan na yung ICC nasa helmet lang. Nandyan ka pa ba? Mag-comment ka nga dito sa baba. Nandyan ka pa ba yung baser ko dyan na yung ICC nasa helmet lang? So ngayon mga kaidol, diretsuhan po tayo mga kaidol. Si Sara Duterte mga kaidol ay imposible na hindi siya pwede litisin dito sa Pilipinas. Imposible na doon siya sa ICC litisin yung kaso niya mga kaidol. Ulitin ko, si Sara Duterte ay siya po ang nagpasimuno ng Uplan Tukhang sa Davao Death Squad mga kaidol. Oo, kasali po si Bato de la Rosa mga kaidol. At ito na mga kaidol, hindi natin patagalin mga kaidol, ipakita na natin ang video. Maraming salamat pala sa mga kaidol sa nag-subscribe sa YouTube channel ko mga kaidol, no? Maraming salamat po. Road to 5K na po tayo. Maraming salamat sa mga loyalists dyan, BBM supporters, kakamping. Maraming salamat po sa nag-subscribe. Sa hindi pa naka-subscribe sa YouTube channel, please subscribe sa my YouTube channel, Banati Doy. Pakisali na lang po yung Facebook page ko mga kaidol, Drive Thru Idol. Siyempre sa TikTok, magparami po tayo sa TikTok mga kaidol ng followers. Sa hindi pa nakapalo, follow my TikTok mga kaidol, Banati Doy. At ito na nga mga kaidol, Sara Duterte nagmamakaawa mga kaidol. At kung pwede litisin siya dito lang sa Pilipinas, kasuhan siya. Hindi pwede yan. Patay-patay yan ang ginagawa mo, hindi pwede dito lang sa Pilipinas. ICC ka, nagmamakaawa ka na. So ngayon yung ICC nasa helmet lang, sabi ng mga DD supporters nyo, no? At ito na mga kaidol, panoorin po mga kaidol, let's go! Tinawag ni Vice President Sara Duterte na bagong script ang akusasyon sa kanya na siya raw ang pasimuno ng Uplan Tukhang. Hamon pa niya sa testigo, kasuhan siya ng murder pero dito sa Pilipinas at hindi sa ICC. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Panibagong pasabog ng nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad, si Vice President Sara Duterte ang itinuturo niyang pasimuno ng Uplan Tukhang noon sa Davao City. Iniuugnay din si Sara sa mga patayan noong Davao City Mayor pa ang bise. Bumwelta naman dyan si VP Sara. Bago ang script na ito, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Ito ang tambalus-lus talaga ng totoo. Ang dami pong namamatay dito, ang daming nami-missing. Nag-investigar ba si Sara Duterte? Wala. Giit ng bise ni minsan ay hindi iniugnay ang kanyang pangalan sa Davao Death Squad. Ngayon, kung kailan Vice President na siya, ay bigla na lang daw siyang idinamay ni Las Cañas at biglang naging akusado na rin sa International Criminal Court o ICC. Wala raw problema kay VP Sara na imbestigahan siya, pero hindi raw siya papayag na ICC ang gumawa nito. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya, mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Nauna na ring pinaratangan ni Las Cañas sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa na sangkot umano sa mga extrajudicial killings. Hinamon pa nga ni Las Cañas ang dating Pangulo. Lalabas at kahamunin ko talaga itong halimaw ng Davao. Kung sino sa amin ang sasabi ng totoo. Kung tunay ka na lalaki, kung hindi ka gonggong, humarap ka sa akin. Niluluko mo mga Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord. Sa isang text message, sinabi ni De La Rosa na maghain na lang si Las Cañas ng mga kaso sa korte kung meron siyang ebidensya ngayong hindi na presidente si Digong. Wala namang bagong tugon ang dating Pangulo.
Kaugnay ng pasabog ni Las Cañas, maghahain ng resolusyon si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kasama ang Makabayan Bloc para udyukin ng Kamara na imbestigahan ang pagkakadawit kay VP Sara sa madugong drug war. Para sa akin nakaka-worry yung ganito na merong secretary na involved sa mga sa mga tokhang, sa mga EJK at iba pang mga hindi kaaya-aya siyang mga gawain. Wala pang bagong sagot ang bise sa planong yan ng Makabayan Bloc. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kaugnay ng balitang yan, iginiit ni Senator Bongo na gawa-gawa lang at pawang mga kasinungalingan ang mga akusasyon ni Las Cañas. Nilinaw ni Solicitor General Menardo Guevara na pwedeng maglabas ng warrant of arrest ang ICC sa sinumang opisyal ng Pilipinas pero ibang usapan na ang pagpapatupad nito. Ayon kay Guevara, maaaring isyuhan ng arrest warrant ang sinuman kahit pa may posisyon sa gobyerno. Yan ay kung may sapat na ebidensya ang korte na sangkot nga sa krimen ang akusado. Pero hindi raw ito agad maaaksyonan. Kailangan daw ng ICC ng tulong ng bansa para ma-serve ang warrant. Kung hindi raw tumulong ang Pilipinas, mahihirapan ang ICC sa pag-aresto. Maaaring questionin ang aksyong ito sa korte ng Pilipinas. Sagot niya ni Guevara matapos matanong kaugnay sa posibleng warrant na... So, ayan na nga mga kaidol, no? Anong sabi ni Sara Duterte mga kaidol? Ha? Kung pwede, kasuhan siya dito lang sa Pilipinas. Ha? Oh, so ngayon, nagmamakaawa ka. Hindi ka sa Pilipinas lilitisin. Doon ka sa ICC. Ha? Patayan po ang ginagawa mo. Ito pala yung tinatawag na Tokhang Queen mga kaidol. No? Oh, ito pala yung nagpasimuno ng Oplan Tokhang sa Davao Death Squad mga kaidol. Oo, sangkot po dito si Bato de la Rosa mga kaidol. Kaya imposible na magkasabay po sila sa ICC. Hindi lang ngayon, baka pagkatapos ng eleksyon, ha? 'Di ba? So ngayon mga kaidol, no? Si Las Cañas na po ang nagsabi mga kaidol. Wala na po silang lusot nito mga kaidol. So ngayon mga kaidol, no? Sunod-sunod na yan mga kaidol, yung mga kaso nila mga kaidol. Si Trillanes lang naman ang nagpapaiyak sa kanila mga kaidol, no? At ito, maraming salamat sa mga kaidol. Sa hindi pa tayo magtapos, isang like naman dyan. At maraming salamat sa nag-subscribe sa YouTube channel. Maraming salamat po sa walang sawang sumuporta sa channel ko. God bless po sa inyong lahat mga kaidol. Mag-ingat po palagi. God bless po.